Yo, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? So, long time no vlog tayo. So, magdadalawang linggo na ata akong hindi nakapag-upload ng mga bagong videos natin. Gawa ng busy kasi sa kampanya namin, hataw ngayon, Sugashi. Nag-OT po tayo ng 2 oras hanggang 3 oras. So, itong video na to mga kwento, magbibigay po tayo ng isang reaction video patungkol sa mga kapwa nating mga trainee visa na select na. Yung mga napili ng mga Japanese employer, yung mga papunta na dito. Ito mga kwento unang-una sa pag-apply. Bago po kayo mag-apply papunta dito sa Japan, pag-isipan nyo munang 1,000 times. Bakit? Kasi hindi ho biro yung pag-apply dito sa Japan. Sa simulat sa pool, simula nang kayo gagalaw na binabalak nyo na mag-apply dito sa Japan, gagalaw na rin po ang pera dyan. Number 1 talaga ang pera. Kung wala po kayong pera, mahihirapan po talaga yung mag-apply dito. After yung maasikaso na ng papel, yung passport, yung NBI, kung ano namang mga papel na kailangan ng agency, lahat po ang tatakbo niyan ay yung pera. So after nan, so gagastos kayo sa medical nyo, pre-medical, then yung after yung pre-medical, na-select kayo ng Japanese employer, so isi-set up ng agency yung inyong tutuluyan na bahay, o kayo ang magkahat ng tutuluyan na bahay sa pag-aaral sa Pilipinas o sa mga gagalipin yung Japanese language. Ngayon, doon sa pag-aaral sa Japanese language, so kailangan nyo ulit magbayad ng upa ng bahay. Siyempre kailangan yung, kung taga-probinsya kayo, di ba? So marami kayong kailangan asikasuhin. Ngayon, ang number 1 na tatakbo dyan ay yung pera. Kasi meron po kaming mga kasamahang bago na na-select na papunta na dito sa aming kumpanya. Isa rin po silang mga trainee visa. So ngayon, na-select sila. 10 po yung tao na na-select. Ngayon, kasalukuyan na po nag-aaral ng 1 buwan. Yung 10 na yun, meron daw po biglang nag-back out na dalawang tao yung nag-back out. Ngayon, isa lang ang, siyempre kami mga nandito na, isa lang ang masasabi namin dyan, yung word na sayang po talaga. At yung word na yung mga ginastos, yung hirap, yung sakripisyo na pag-apply sa Japan, yung hindi lang yung tao na yun ang yung bang nangarap para sa kanya, pati yung mga taong tumulong sa kanya o naniniwala sa kanya na darating yung time na yung pangarap niya matutupad niya dito sa Japan. So sayang po talaga yung lahat ng sinakripisyo niya o yung pagod niya sa pag-apply dito sa Japan nung sila ay na-select. Kasi napakarami ang nagbabalak mag-apply dito sa Japan at napakarami ang umaasa na ma-select din ng mga Japanese employer. Lahat po ng mga nag-apply na yan talagang sumusugal, gumagastos, and then sila na na-select na, sila na nandyan na, nag-aaral, kasalukuyan po sila nag-aaral bigla na lang po nag-back out. Sila na na-select at sila na nandyan na, nagkasalukuyan nag-aaral ay yung daw po at bigla silang nag-back out. Ngayon, kung ano man yung dahilan nila, siguro kaya nga po sinasabi ko na sa video na to, bago kayo mag-apply dito sa Japan, pag-isipin nyo ng 1,000 times dahil hindi ho biro ang kalalagyan nyo rito, dahil ilang taong kayo mawawala sa piling ng inyong mga pamilya. And then yung gastos, yung gastos sa pag-apply dito sa Japan, hindi ho biro. Bawat na lalakadin mong kailangan ng agency, ang gagalaw dyan talaga ay pera. So yung pagod mo, yung hirap mo, lahat simula nung naglakad ka, nangarap ka hanggang sa maselect ka, and then bigla mo lang siyang bibitawan, di ba? So napakahaba ng pila. Napakahaba ng pila na tinahak mo, dinanas mo bago ka mapili. Nung ngayon napili ka, na ngayon nag-aaral ka, na ngayon nandiyan ka na, isang hakbang na lang nandito ka sa Japan, biglang pang naisipang mag-back out. Ngayon kung ano mo yung dahilan mo, talagang isa lang masasabi ko dyan ay sayang. Dapat talaga bago ka nag-apply dito sa Japan, pinag-isipan mo munang mabuti. Hindi ho biro, kaya hindi talaga biro. Sayang po talaga. Ngayon, sa mga nag-a-apply, nagbabalak dito sa Japan, pag-isipan nyo muna mabuti. Siguro sila nag-research ngayon, mag-research din po kayo, lalo na number 1 na alam ko dyan yung pasahod ngayon dito sa Japan. Kasi as of today ay 36 point something na lang. Yun po talagang ngayon, kung nalaman nila na gano'n na lang kababa ang pwede nilang kitain dito sa Japan, kasi nga trainee visa lang naman tayo siguro isa yun ang mga dahilan niya, o di kaya di nila kayang mapalayo sa kanilang pamilya ng 1 taon, 2 taon, 3 taon o 5 taon. So nag-back out sila.
Saka lang nila na-realize na ganun pala, hindi pala nila kaya. Saka lang nila na-realize na ganun pala, kabakalit lang may kaliitan pala ang pasahod ngayon dito sa Japan. So bago po tayo mag-apply dito sa Japan, mag-research po muna kayo. Yun lang po talagang pwede kong may advice sa mga ngayon, yung mga nag-aaral na. Once na mayroon kayo mabalitaan na ganun, pag-isipan nyo muna mabuti. Hindi po pwede yung parang yung yusupa parang kanin na pagka na pasok kayo ay iluluwa nyo na. Hindi pwede nyo iluwa, pwede nyo idura. Kasi nasayang po talaga. Napakarami talaga nangangarap nag-a-apply dito. Ayun, iba lang tayo. Sa good things naman tayo ngayon dito sa Japan. Ngayon as of July 12 po ngayon. Kasi itong mga kasamahan ko ngayon, mga trainee visa dito sa Japan ay nagkakainggitan. Kasi isipin nyo since 2021 nagkaroon po ng pandemic at ang government po ng Japan ay continuous sa pagbibigay ng mga ayuda dito sa Japan. So nung last month ay may nakakuha ng 10 lapad at sa mga kasamahan namin 7 po yung nakakuha, 7 tao yung nakakuha ng 10 lapad. Last month po yun June. And then ngayong buwan na naman na to, ngayong July, yung bagong dating, yung bagong batch kasi mga 5 buwan na po sila, 5 buwan na po sila dito sa Japan, sa company namin na nagtatrabaho sa company namin. Ngayon yung 10 katao na yun, yung batch na yun ay nakatanggap ng tag-iisang 10 lapad. Lahat po sila, yung 10 tao na nakatanggap ng 10 lapad. Ngayong July, continuous po kasi pagbibigay ng ayuda dito sa Japan So, magkano ba yung 10 lapad? 36,000 pesos. Hindi nila alam, natutulog sila. Then, tinignan nila yung mailbox nila. Nakita nila yung pangalan nila doon. Then, nung ipinakita sa HR namin, yun na po pala yung 10 lapad na inaantay namin ayuda. So, wala silang kalam-alam. So, yun naman po ang good things na pwede kong ibahagi sa inyo Kasi, mababa talaga yung palitan ng yen to peso. Ngayon, ang Japan, bumabawi naman sa ayuda. Grabe kung magbigay ng ayuda dito. 36,000 pesos. Almost 36,000 pesos isang tao. Tapos ang maganda pa doon, hindi mo siya yung parang sa atin sa Pilipinas na ikaw yung pipila, ikaw yung pupunta kung saan saan. Once na dumating sa yung sobre at pangalan mo yun, kailangan mo ng pirmahan, ibibigay mo lang sa opisina nyo. Sila nang bahala. After ng 2 weeks to 1 month, darating nga yung pera mo sa ATM. So ganun ka convenience yung pag-aasikaso ng mga ayuda dito sa Japan. So hindi mo na kailangan ng tao, pirmahan na to, kailangan ng tao, hanapin to, wala akong ganun dito. Once dumating yung sobre dito, sila na po yung mag-aasikaso. So yun na po yung pwede kong may share sa inyo na good things na nangyari sa amin ngayon dito sa Japan. Kahit kami ay isang trainee visa lang, hindi lang po yung mga PR na dito, yung mga teacher, mga civil engineer, mga mataas na tao, kahit lang ho yung kaming trainee visa dito, nakatanggap at pare-parehas na po natatanggap na ayuda pagdating sa pagbibigay ng ayuda dito sa gobyerno ng Japan. So yun lamang po. At ang pinaka-topic talaga naman nandito, naisingit ko lang yung ayuda na yan kasi nakakatuwa lang kasi kahit hindi tayo nabibigyan, at least yung mga kasama natin Pilipino nakakatanggap ng ganong kalaki at malaking tulong sa pamilya yon. Kaya ikaw na nandyan na nanonood ngayon dito at nandito ka, so malaki din ang chance mo na makatanggap ng ayuda kung ikaw ay kung ikaw ay nandito na. So yun, ang pinaka-topic ko nga yung sa pag-back out ng mga aplikante na select na. Pag-isipan nyo munang mabuti. Salamat, hanggang sa muli.